Okay, magandang gabi, bansang Pilipinas. Ayun po, dito muna muli kami sa aming ang aming FB account, Roger Bron. Dahil po sa aming mismong radio page ay hindi ho talaga kami makapasok, mga kababayan ko. Okay, ayun po, Luzon, Visayas, Mindanao. Andito po tayo sa ating himpilan, RPM Rectampuna News Online Radio. Andito po tayo at kasama po natin si Ray Francisco. Okay, kasama ang Ray Francisco. Okay, magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, nandito po kami sa Rectampuna News Online. Samahan niyo po kami sa 45 minutes na aming pagla-live dito sa Facebook, no? Account, at wag niyo naman po kalimutan na i-share at i-likes po yung aming live, no? Ng aking partner na walang iba kundi ang aming general manager na walang iba kundi si Roger Bron. Ayan, Umiris. Magandang gabi sa mga kaibigan po natin, sa mga viewers po namin. Yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, yan. Okay, kasamang Ray, araw ng Friday ho, ano? Araw ng Friday, pizza 20 na po ng Marso, no? Ayun po, hindi dapat po talagang nag-araw-araw kami. Kanya lang po dito po sa aming studio ay nagluko po ang aming kumbaga itong internet, ano ho? Hindi ho kami makapasok sa aming station radio. Okay. Tayo po ay dadako ho sa ating mga pagpupuna at kaunting balita at doon po sa usaping lupa, no? Tama. Pagpapatuloy ho ni kasamang Rian dahil talagang kailangan po malaman po ninyo ang tunay na pangalan ng heirs, ano? Okay, kasamang Ray, bago tayo dumako sa ating usaping lupa, no, ay shout out muna sa mga OFW natin, si Bayon Dagat, ano, mga OFW. Magandang araw po sa inyong lahat yan. At dito sa ating bansang Pilipinas, kumusta kaya ang ating mga bayan-bayan at mga barangay? Medyo nalalapit ang halalan, pambarangay, di ba? Kasama Ray? Okay, tama. Sana naman ay maging maayos po. Bagay, malayo pa naman, ay maging maayos sana ang halalan ng pambarangay, ano? Okay. Dako muna tayo dito sa dito po sa kay Office of the Office of Vice President, ano ho. Ito po yung nakikita talaga na meron po talagang totoong libreng sakay kasamang Ray. Ang nakalagay talagang government, yung bus, yung libreng sakay. Yun ang sinasabi ko. Libreng sakay, nakikita talaga. Tama. At ito raw po ay diyan po sa lugar ng Pitex, Naik to Pitex, ano ho. Ayan, at alas 5 mag-uumpisa ang biyahe nito at hanggang hindi natin malaman kung hanggang alas 9 yata ng gabi. Okay, ang atin lang ho dito, mga kababayan ko, ay yun na nga po, tuloy yung pong pagtaas ng gasolina, talagang hindi hindi mapigilan. Merong mataas, merong pong mas mababa. Tama. Mas mababa ho, nababa din man ho. Pero ang nangyayari ay ang sabi ho dito ni Pangulong Marcos ay normal daw, kasamang Ray, yung mga galawan na yung presyuhan ng mga bilihin. Normal. Ano masasabi mo dun sa sinasabing normal?
Parang hindi mapaniwalaan yun dahil kung kayo po ay pumunta na sa mga bilihan, itong mga unang bilihin po natin, kagaya ng bigas, tumaas na rin po. At hindi lang kung bigas, pati yung karne, isda, gulay, mga dilata po natin, no? Ayan po yung sinasabi po natin na partner, gawa na dapat po yung hindi kumpleto itong ina-announce ng ating gobyerno. Kasi po, lalo na itong mga sangay ng gobyerno natin, lalo na itong DTI dapat. Yan dapat yung may walang ini-assign doon sa mga palengke-palengke o mga pamilihan na mag-inspeksyon man lang. Kasi ang ginagawa ng mga kababayan po natin, sinasamantala po itong mga namimili. Kung sinasamantala ho talaga nila ang bilhin. Ang problema, huwag sanang maging sasabihin na normal dahil ang nakakabili lang na maayos ng mga pagkain, ito may mga pira. Tama. Itong mga nasa gobyerno, itong mga may mga negosyante, itong mga isang tuka, hindi ho makabili. Sana ito ay malaman ng ating Pangulong Marcos Jr. Ito po ang dapat manmanan o surbihin kung ano ba ho yung kalagayan ng mga may hirap nating mga kababayan. Lalong-laro na kay Ray Francisco at Roger Brown. Di ba? Ganun lang yun eh. Tayo ho dito ay talagang public servant lang tayo dito. Correct. Kawang-gawa, kumbaga, ay tayo po ay nakikiraan lang po sa ating pamalaan. At doon sa mga nanunungkulan sa atin sa gobyerno, ay pasensya na po kayo at meron din po kaming opinion, sariling talino, sa sariling tinatawag nito. Yun nga po, lagi kong binabanggit, iba-iba ho ang ating talino, ang kaisipan. Tama. Okay. Kung kami po ay nakakapagsalita ng hindi ho parang against, ay kami po ay nahingi kaagad ng paumanhin. Okay. Tuloy tayo yan kasi kasamang Ray ay normal sa mga mayayaman lang ito. Tama. Normal lang ito doon sa mga mapira nakakapag-full tank ng gasolina. Sige, Okay, ano partner. mo? Ngayon, ito partner muna, mayroong balikan natin yung issue na tungkol doon sa libreng sakay na in-announce ng ating mahal na Pangulo, PBBM. Dapat po nito parang walang binanggit doon ng ating mahal na Pangulo na kung saan ba pwede, ano bang mga libre, ano bang mga libreng sakay. Sakay sa barko, eroplano, bus, jeep, o mayroong inilatag siya na mga government buses o jeep. Kaya hindi na doon, partner, hindi ibig sabihin, hindi na signify na itong sinasabi na libreng sakay. Ito nga kay Vice President, nakita na nga. Talagang bus ng government. Bus talaga. Pero yung unang pahayag na ating mahal na Pangulong Marcos Jr. ay marami pong nag-comment po doon. Marami pong parang nag-viral nga eh. Dapat sana kompleto po yung pagpapaliwanag ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Kasi nga marami na ay saan daw ho sasakay sa Walis daw. Sa Walis daw o Kariton. Kaya nga po ay nag-viral po yan. Ay dapat kompleto. Okay, iwanan na ho natin yan, yung usapin na yan. At bago tayo tumuloy sa usapin lupa, ay dito muna ho tayo sa ay tawag dito mga kababayan ko, ay lalaki sa naik huli sa CCTV, laptop, cellphone at iba pang yung po nalimas. Paalala po, kasamang Ray, magpaalala tayo. Sa hirap po ng buhay ngayon, ingat po tayo sa ating mga bahay. Lagi po kung tayo po iaalis, lagi pong sigurado ang ating mga bintana, pintuan, na tayo po ay hindi napapasukan na magnanakaw. Sapagkat ngayon po ay talagang usong-uso po ang pagnanakaw. Kami po ay nagbibigay ng paalala dahil tayo po ay yung mga pinaghirapan po natin ay mapupunta lamang
sa taong mga walang hiya, mga hudas. Kaya paalala mga kababayan ko, no ho, dahil sa paglalakad natin kasama rin, yung nagsusuot ng ikangay mga magagarang kwintas o mga ano ka, Yes. ay kung pwede sa ngayon ay wag na po tayong magsuot niyan. Oho, wag na po tayong magyabang. Tama. Na tayo po ay sa tingin ng tao ay tayo ay mayaman. Di ba? Hindi na huusong ngayon yan. Sobra pong paghihirap, papatayin talaga ho. Kapwa Pilipino nagpapatayan para lang po makakain sila ng kanilang pamilya. Ginagawa nila sa pagnanakaw. Tama. Okay. Ayan po, paalala po ano ho, sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Dako muna tayo ho. Dako na naman po tayo dito sa usaping ito po si Father Pabli. Pabli. Sige, are. Dahil ito po ay sinasabi na may solusyon daw po. May solusyon sa walang trabaho. Pwede magbenta ng shabu, dagdag budget sa baon ng mga kabataan. Katanungan po, tama po ba sabihin ito ng isang pare? Are, paliwanag. Tama ba sabihin ito? Siguro baka yung sinasabi mo Bakit na... baka? Hindi, yung tao na sinasabi mo ay bangag din yun. Isang Ayun. bangag din yun at pakatulak. Biro mo mga kababayan ko, no? Kaya nga po lumalala ang kalakaran ng Cebu ngayon dahil pari na ho ang nagsasalita. Nababasa ho sa social media. Talagang nakakapang masakit ho sa kalooban natin na ganito po ang nangyayari na ilang pare na ganyan po ang pag-uugali. Ay, ikaw nandito lang ho kasamang riyan, pare na yan baka ho makurot ko sa singit di ba? Ay, yung ginagawa niya Kaya nababasa ho sa social media, yan pong pag-uugali ng ilang pare na talaga naman pong bayad na. Malita. Dahil nabigyan ho ng malita, yan po ang pag-uugali. Wala na silang pakialam sa kanilang mga anak-anak o mga kamag-anak o mga apo na malulong sa Cebu. Ayun na nga, meron na nga narip, napatay dahil na sa druga. Biro mo. Okay. Marami, anong masasabi mo rin? Paano matambay ka? Tungkol dito kay Pabli. Sige, sabihin mo kung ano yung dapat paalala mo. Akin dyan, partner, no? Baka ito ay paninira lang sa mga usaping sa religion. Baka ito naman po ay hindi natin alam kung di umano ito ay fake news or ito po ay binayaran lang para po ito ay gusto sirain itong mga Christian religion or hindi pa po yung itong Catholic religion. Ito si Father Pabli na ito, Pabli na ito ay talagang viral na ito, matagal na rin ito, kung ano-ano yung mga pinagsasabi, usapin droga. Kasi nung araw, ito pala ay dating adik. Ngayon ay pinagpapatuloy niya mag-announce o mag-ano sa social media ay maraming nakakabasa ng mga kabataan. Huwag naman po sana, Father, huwag naman po kung kayo po ay sugo ng Panginoon na bilang isang pare, tagapagsalita ng salita, kayo ang tagapagsalita, hatid ng salita ng Panginoon Diyos, ay ilagay po ninyo sa tama. Ilagay po ninyo sa tama sapagkat may mga kabataan po ngayon na talagang nalululong sa droga dahil po sa pamamagitan ho ninyo na kayo po ay nababasa at nababasa ang inyong mga sinasabi. Okay, kasamang Ray, last na po ito. Ay Lacson, Lacson ay ang sabi dito, nagbantang ikukulong ang 18 ex-marine kapag nagsimula ang hearing sa Senado. Kami po ay nakikiraan lang po sa inyo, Senator Lacson.
gaano ba ho katotoo ito na sinabi ho ninyo? Na kayo po ay Sasabi. nagbantang ikukulong ang 18 ex-marine. Bakit ho ninyo ikukulong? Sapagkat ito po ay nagpapatotoo na mismo sila po ang nakakita ng mga mali-malita at yung nagdadala ang paghahatid. Hindi pa rin ba ho ninyo ito na napapaniwalaan? Okay, kami po yung nagtatanong lamang. Ngayon po, nagsasabi lang po sila ng katotohanan o walang katotohanan, ay sana naman po, wag naman ninyong ganyanin ang ating mga Marines. Na ikukulong ninyo dahil nagsasalita ho naman ng katotohanan. Okay, anong masasabi mo kay Senator Lacson? Okay, ang ganito po yan, partner no? Kasi ang kanilang reason po dyan, doon sa hearing, na ito daw, itong mga ex-marines na mga kababayan po natin, ito daw ay hindi totoo ang kanilang mga sinasabi at ito ay nagsisinungaling sa korte at ito daw po dapat sila na maikulong dahil ito daw ay mga fake ang kanilang mga ebidensya o yung mga sinasabi. Ayun. Ito na ngayon ang nangyayari ho sa atin ay mga kababayan ko. Tama ho yung merong nagbansag na si Takip, Boy Takip, Boy Linis. Ay talagang pong totoo ho ito. Yung Takip Boy, saka yung Takip Linis. Ayun. Kaya nga po nangyayari dahil meron pong marami na pong nagsasabi at nagpapatotoo. Lahat pong nagsasalita ay fake, hindi walang katotohanan. Okay, kung wala pong mga katotohanan yan, ay hindi po sila maglalakas loob para ho ay siraan ang ating gobyerno. Tama. At saka alang-alang po din sa kanilang mga family. Oo. Ay, ito pong masakit dito sa atin, mga kababayan ko Bakit ganito po yung nangyayari, no? Okay, kasama rin. Into na natin yan dahil napakalalim ang usapin ng ating nasa gobyerno. Napakalalim talaga. Okay. Masalimuot. Ang mga kababayan natin nag-iisip na paano magiging maayos ang bansang Pilipinas sa lahat ng nanunungkulan sa ating pamahalaan ay maging maayos daw sana. Hindi daw po itong ganito, may nagsusumbong ng katotohanan ay ikukulong. Tama. Yan po ang kinakabahan ng ating mga kababayan na wala na raw po silang malapitan justice. Ayan po, Ayun. Okay, iwanan na po yan. Iwanan natin kasama rin. Kami po ay Senator Lacson. Tabi-tabi lang po sa inyo. Napag-uusapan na po namin yan. Gaano ba katotoo na ito po ay nasabi ninyo at ito po ay nababasa sa social media. Okay? Tama. At bati muna tayo bago tayo tumuloy. Okay. Shout out muna po kay Kati Pascual. Ayun, Kati Pascual. Dito mas maraming kriminalidad ang mga nangyayari. Yang kriminalidad ay hindi nakikita. Okay. Napakalungkot isipin, mas lalo itong tumataas bukod sa bilihin. Hindi ito normal. Ito'y kalukuhan. Lahat ay tumataas. Walang control sa mga presyo. Tumpak, pahirap sa masa. Correct kaya. Maraming salamat sa iyo, Kati, mabuhay. Tama yung sinasabi mo na yan. Kaya nga kami rito, kahit nasira yung aming kagamitan dito, ay wala kaming humpay, tumigil ni kasamang re para kami ay kahit paano gatiting ay tayo ay naghahatid ng kaunting anunsyo sa ating mga kababayan. Kahit na ganito po, ang rektang puna po ay talagang tuloy-tuloy sapagkat kasama po natin ang kampi. Kampi nagsisiyasat at ito pong mamahayag ay talaga naman pong nananaliksik.
nananaliksik. Okay, batiin mo muna sila ang ating mga Sigob at saka si Master. Go ahead. Okay, magandang gabi sa ating chairman ng Kampi na walang iba kundi si Chairman Sir Freddy Bayang Junior, at saka itong aming magiting at masipag at magandang Governor, walang iba kundi si Lady Bus, the Multimedia Awarded. For newscaster. Batiin Ayan. natin yung kanyang darling, si Bulgar. Okay, at saka ito si Bulgar Lambat. Balita. Si Lambat Balita. At ang Toldok. kanyang, ang kanyang news. alalay na si Maika. Yan, Maika. Toldok Magandang newspaper. gabi po sa inyo lahat yan. At dito po kayo, pagpapasisyahan na ho ninyo, ang reklam po na ay talagang taghirap dahil ito lang po at talagang sira ho ang aming talagang studio ngayon. Sira po ang studio. Ay talagang bakit nasira? Kung ano na ho yung edad ng rektam po na, yun din po ang edad nitong mga gamit ko dito. At saka, partner, yung lahat na natin, lalo na yung mga board of director ng Kampi, mga lahat na opisyalis ng Kampi, no? So, kibali, babatiin din natin ng magandang gabi. At mga lahat na staff, lahat na Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, dahil itong Kampi, ito ang mamahayag na mananaliksik at na nagmamasid sa atong mga kababayan. At ito naman po, napakagandang layunin po nito. Dahil ito po ay makatulong sa mga kababayan po natin na mahirap maghatid ng magagandang balita o magandang yung meeting natin sa linggo, ha? At ito po, yung gustong magsali po dito, ayan, matumawag lang po sa aming governor na si Ma'am Lady Bus, at saka ito po sa aming mayor na walang iba kundi si Roger Brown, o sa akin din po bilang district vice mayor ng Dasmariñas, Cavite. Ayan. Okay, inaasahan po namin yung dadalo sa linggo, no, ho? Dahil may mga nakalista na ho dito, Gob, yung mga pangalan nakalista na ho dito. At yung iba hindi pa natin nakalista, pero sabi talagang darating. Kailangan namin po ay makarating si Freddy Aguilar. Ba't ako'y nabibigla Si dyan? Fred, yung chatting chairman, si Sir ang Freddy. aming chairman na Bayang. darating po siya. Bayang. Inaasahan po namin itong si Gob at ang ating chairman Yan. na si Freddy Aguilar. Freddy Lakay. Ay, pasensya na ho kayo at nadudulas, ano ho. Ay, talaga namang, inaasahan po namin dahil meron po tayong importanteng dapat talakayin sa usaping Kampi. Kampi. Ayun po, ha. Magandang gabi po sa inyo. Okay, kasamang Ray, tayo ay tutuloy-tuloy na tayo sa ating usaping lupa. May document po kayo dahil ito po ay talagang pong napaka-importante ito dahil ngayon po ay unti-unti na po talagang kasamang Ray na lumalabas ang katotohanan. At yung pong katotohanan sa daming nagpapanggap ay hindi sila makarecover. Tama. Di ba? Hindi po sila makabinta, hindi po sila makarecover. Wala po silang mga sapat na dokumento. At ito na po, ito na po ang inintay po natin na kung gusto nyo magbinta o sa inyong mga... Okay, sige, wag na muna dyan. Ang akin lang ho dito ay kung gusto po ninyo makontak itong aming sinasabi na si yung pong tagapagmana ni Herminiano Basilio na si Herminia Herminiano. Herminiano. Ito po yung tagapagmana ho. Yan po ang tagapagmana. Kung gusto nyo po ninyo ma-interview, kontakin lang ho ninyo ako at ibibigay ko po ang number sa inyo para po ay ma-interview ho ninyo ang aming tagapagmana. Kanya lang matanda po ito. Talagang yan po ay lumitaw. Lumitaw at lumakas ang loob na sa pamamagitan po
nang siya po ay nakakilala ng media. Okay. Sa ngayon, kasamang rin, at banggitin natin ang tunay na pangalan ni Ma'am Hona Hermeniano. Okay, tuloy. Okay. At ito pong tagapagmana, no? At ito po siguro kayo na po maghusga kasi alam mo naman nyo po itong mga ibang kababayan natin at nagmamasid na rin dahil marami ng mga lumulutang po sa usaping mana. Ito po ay domain kung saan na sa ngayon sa bansa po natin marami nang nagpakilala o lumulutang o lumabas na sila din po ang tunay na heirs, tunay din na tagapagmana ng mga kalupaan, no? Lalo na itong banggitin na natin, partner. Mayroon po ditong Apulakay. Mayroon po ditong Kong Alib. Oo, itong Golden Lion, Royal Family. Itong Italiano. Oo, itong Italiano at saka itong Seven Dwarfs. Okay, as Seven Tribe. Okay. At saka po itong Espanyola. At marami pa iba. Ayun. So, sa ngayon po ay tinitingnan muna dapat tingnan natin muna kung talagang may katotohanan ito, no? O wala. So, dapat sa ngayon po ay sinasaliksik po natin itong usapin na ito. Okay. Kaya lang, nakikiusap po na sa amin na kung pwede ay bigyan natin ng topic ang kanyang karanasan nung araw na siya ay nagtago ng matagal dahil siya ay natakot itinago siya ng kanyang magulang dahil pinatay ang kanyang mga lolo. Tama. Tuloy. Oo. Dahil noon, no, nung nagsimula po ito yung itong mga mana-mana nung kapanahunan ng Espanyol hanggang kapanahunan ng Amerikano hanggang Second World War II, yung kapanahunan ng Hapon hanggang sa kapanahunan ng ating ex-presidente Marcos, no, hanggang sa itong sa ngayon na sa up to present, no. So sa ngayon hinihimay-himay ng ating mga kababayan, ito ba talaga, gaano ba katotoo yung mga sinasabi nyo? So, hindi naman kami nagsabi dito na totoo yung mga yung binabanggit namin. Oo. Pero, kami, nagmamasid kami at nagsisiyaka. Sa amin, nagmamasid kami. At kami naman, nakakita naman ng siya nagpakatotoo na siyang tunay na heirs dahil nakita naman namin na legit ang hawak nila. At ito po napatunayan. Hindi pa rin natin nasisiguro kahit na mayroong hawak siya ng mga dokumento ay kailangan na ito ay lumawak ang pag-i-interview sa kanya at para naman po ay makaabot ito sa kataas-taasan. Ayun. Okay. Opo. At ito napapatunayan din ng LRA at saka DNR na ito ay legit. Oo. At ito nakipagtulungan na rin kasama po ang ating mga sangay ng pamalaan sa ngayon, no, na para naman po ito ay makarating sa ating mahal na Pangulo. Oo. Para ito naman mapatunayan kung ano ba talaga na siya ba talaga yung hinihintay natin ng bansang Pilipinas para naman umangat itong bansa po natin. Okay. Kasi ang layunin po nitong heirs, no, maganda ang layunin nito mga kababayan natin. At baka ito na yung mga hinintay natin na para umunlad ang ating bansa, ang ating mga kababayan po. Baka ito hindi na maghihirap, no. Sana po. So ipagdasal natin sa ating mahal na Panginoon na sana po, no, at ito maayos na yung bansa natin lalo na sa mga sigalot na nangyayari ngayon. Okay, malalim yung sinasabi mo na yan. Okay, malalim. Darating ho tayo doon. Kaya nga po tayo dito, pinaliliwanag ho namin yan, yung usapin lupa at ito pong lumabas na heirs ngayon. Matagal na raw po talaga pala ito hinahanap. Ayun. Oo. Tama. Hinahanap ng, kumbaga,
katulad ng Malacanang. Dahil yan po ay pinapatawag na. Hinahanap din na ilang to. ilang araw lang po tayo yan po ay harap kay Pangulo at dito sa Central Bank. Hinahanap din po yan. Hinahanap din ito ng US Pero veterans. nakapag-uusap na sila, pero no comment muna kami doon sa pinag-usapan nila. Okay. Hinahanap din ito ng mga korporasyon, lalo na sa parteng Brazil. Brazil, Italy. Oo. At saka, ano to kibali 23 na country to na bansa Okay. Yung nakasaad sa mga korporasyon, no? Oo, partner. At ito po, ang usaping hears, so kibali, malalim nga usapin po to, pero sana, ipagdasal po natin sa ating mahal na Panginoon na ito na ang inihintay ng mga kababayan po natin. Okay, hindi naman po ito totally na siya yung sinasabing health at kung sino man po yung mga nakatalaga na mga nakatira dyan sa lupa na yan, wala naman pong pagbabago Hindi naman ho sa inyo pursahan, aagawin yan magkikipag-ugnayan lang ho dito. Kaya po walang gulo ito, walang gulo dahil hindi naman ho niya tinatawag na aangkinin. Tama. Para sa lahat po yan at ang kanya lang na malaman ng sambayan ng Pilipino ay malaman lang po ang buong istorya, buong pangyayari nung araw, buong dokumento na siya po talaga ang tunay na health. Siya po ay tagapagmana. Buhay pa ho yung nag-iisang tagapagmana. Yan po ang katotohanan nito. Marami pong maalam ko, marami pong nagko-comment yan na mga ganyang usapin na hindi yan ay totoo. Wag na kayong wag na kayong wag na kayong mag-aksaya ng panahon sapagkat yung sinasabi ninyo ay hindi totoo. May nabasa ho kami yan. May nabasa ho kami yan, pero hindi namin binibigyan ng pansin. Kasi nga, siyempre, baka po tayo ay magkaroon ng kaaway. Wala po. Hindi ho kami makikipag-away tungkol dito sa usaping na ito. Kung ayaw ho ninyo maniwala o hindi, walang problema. Ganun lang. Ang atin lang, huwag tayo magsalita ng mga maanghang na mga masasakit na salita na si ganyan tayo. Sige, tuloy. Okay. At itong usaping lupa, so itong mga nakaposisyon, mas maganda ang layunin ng hearers dahil ito, gagawa ito, yung kanyang makukuha, o ibig sabihin, kapag nagtagumpay, itong lumutang na heirs, itulong ito sa bansang Pilipinas, no? Gawain po ito, partner, na yung iba na pera ilagay sa humanitarian. Okay, ang oras po natin kakasama alas 7:15 na. At ilang minuto na lang. Okay, tuloy, sige Okay. Shout out ko na kay Bong Flores, good evening kasamang at Roger Brown. Pag CBB ang ating aasahan, wala tayong mapapala diyan. Puro doble lang ang ginagawa. Okay, wag agad natin bro Bong, wag muna natin kaagad na husgahan. Hintay lang tayo dahil manay mo merong pagbabago ang desisyon ng Pangulo, ay tayo ay magpasalamat. Pero kung tuloy-tuloy ito, ay diyan lang tayo umaksyon kung ano yung mga salita natin bibitawan. Tama ba? Tama. Kasi iwasan muna natin magsalita ng mga kung ano-anong salita ng mga bulu-buli para hindi na rin man tayo gayahan din ng iba. Maghintay na lang ho tayo. Kumbaga ay mahirap magsumbong sa ating pamahalaan, sa ating mga ahensya dahil tayo pa ang makukulong kasamang Bong. Okay, medyo take muna tayo. Ayun, siguro puro magaganda ang dapat ibalita natin. Sige, balita. Okay, tuloy kasama rin. Okay, so panawagan sa mga kababayan natin. So panahon na, no?
panahon na ngayon Bibigyan mo sana ng Okay. action yung ating Okay. sinasabi ni Oo. Kasamang Bong. Sige. Okay, ito, panahon na para naman tayo ay kumilos para ipaglalaban ang karapatan ng taong bayan para sa kahirapan ng bansang Pilipinas. Ayan. So, bali, ito naman, hindi naman natin kinakalaban ang ating mahal na Pangulo, pero nakita natin kung ano mga nangyayari sa bansa po natin. Totoo yan. Oo, Totoo diba? yan. So, ang lahat po, nasa taasan, ang lahat po, wala na, lalo yung mga farmers natin. Ano ba nangyari sa mga proyekto? Puro sabi lang, puro ganito, puro pangako, lalo na itong issue sa flood control, ay paano, mag-ulan na wala pang ginawa, hindi pa na-repair itong mga daanan ng mga tubig o daanan ng mga baha, ay hintayin pa na maraming malunod na naman ng mga kababayan natin at maglangoy-langoy sa baha, wag na natin saka sila mag-aksyon. wag na natin pag-usapan yan rin. Okay. Bakit ay nasa malita na nga wala nang budget. Okay? Wala nang budget tayo. Nasa malita na. Ay, Kaya hindi. pasensya na muna tayo ngayon. Magtiis muna tayo kung ano yung darating. Ay doon na lang tayo magpasalamat. Ayun, no? Ay, hindi, mayroon partner. Kasi ito sa mahal na Pangulong PBBM, nagbibigay pa ng mga ayuda. Magbibigay pa ng mga ayuda dahil lalo na to mga tricycle driver natin, mga jeepney driver, nagkakagulo-gulo nga Ayun na nga. pagbibigay ng ayuda dahil Ayun na. yung mga malalapit lang sa kusina ang napagbibigyan. Okay, Kasamang Ray, iwanan muna natin yan. Ituloy mong usapang Okay. lupa. Okay. O sige, at para naman ay tayo ay magpapaalam na rin Okay, so dapat, no, itong mga kababayan po natin na alam naman po nila na mayroong mga hawak po silang mga dokumento dyan na hindi naman huwad at ang iba dyan, inaangkin lang, binakuran lang yung lupa. So sana, ibalik nyo na sa tunay ng mga may-ari. Ayun Okay, shout out muna Kasamang Ray kay Julita Padilla. It's watching. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Julita, ano? Okay, maraming salamat. Okay, ayun po, tuloy Kasamang Ray. So sa itong pinirma ng mga senador at ang nakaraang presidenteng Duterte, no? Media ng ating mahal na presidenteng Duterte, itong Presidential Decree 11573 na ayun doon, yung mga alienable at naka-disposable, itong mga agricultural land, mga timberland, na itong matagal na posisyon na itong ating mga magsasaka. So dapat ipamimigay na dapat ito sa mga kababayan po natin. So anong ginagawa to na Kasamang Ray. Teka muna. Siya muna, maputol yung sinasabi mo kasi tuloy-tuloy. Grabe, delikado tayo sa oras. Mani, uli, kaya Aruko, it's watching. Maraming salamat, bro. Taga-Bicol ito. Okay. Okay, maraming salamat sa inyo. Nakantabay. Sige, tuloy. Oo. Kasi tuloy-tuloy talaga yung wala kang preno Okay. Sige, tuloy. So sana ito, no, tayo. yung sinasabi po natin partner na dapat itong sundin sana itong batas sa lupa na dapat ipamimigay na to sa mga mahirap nating mga kababayan. Biro mo, bakuran nila yung 10,000 hectares, nakatiwangwang lang naman. Ay kung pinamimigay po yan sa mga magsasaka po o sa mga kababayan po natin. Nandiyan na nga tayo. Kaya nga, kailangan natin ang ipagpatuloy itong ating lumawak, itong ating kampi. Samahan. Nagsisiyasat. Nagmamasid. At yung nananaliksik. Kami po yung mga mananaliksik dito. Dahil ang nangyayari po, ito nabanggit ni Kasamang Ray, ito pong mga binabakuran mga malalaking lupa na imbis na po yun ay pagtaniman, kilalang tao, sila po yung naghahari-hari sapagkat sila po yung mga dati ay mga dating politiko. Malalaki po ang lupa nila. Nakabakod po yan. Imbis na pagtaniman. Yan po ang katotohanan niya. Kasamang Ray, di ba? Hanggang ngayon, patuloy ho ang ginagawa nila. Ito dapat ang nakikita ng ating Pangulong Marcos Jr. na imbis na yan po napagtataniman ng ating mga kababayan, pinapalayas ho yung mga nagtatanim na yan. At sila daw ang may-ari. Saan nanggaling ang kanilang mga titulo? Tama. Dahil ito po ay sabi,
baka akong may-ari niyan. Binabayaran ko ng amilyar na yan. Subukan mo puntahan sa ROD, sa LRA, sa DNR. Wala silang ipapakita na sapat na mga Galing dokumento. munisipyo ang kanilang pinangahawakan. Ayan. Para magbayad. Ay, may dala eh. Pero kung sususugin natin ang buong katotohanan, iyan po ay mayroong pinagmulan. Yang lupa na yan. May pinagmulan po yan. So, Okay, ang napakalalim kasama rin. Okay. Shout out muna kay Prede. Pandaan ng Bulan Sorsogon. Ayun. Maraming salamat. Okay. Batiin mo rin. Okay. Prede. Bro, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, bro, ng watching Bulan. from Bulan Sorsogon. Ayan. Bulan Sorsogon at sa mga kasama natin dyan. Magandang gabi sa inyo. Okay. Okay, tuloy. At may konti na lang oras. Okay. Konti na lang. Tsaka ito, konti na lang yung oras. Pahabol na lang. At saka, paalala sa mga kababayan natin, lalo na yung mga inagawan dyan ngayon ng mga lupa, huwag kayong mag-alala. At baka ito darating, yung mga sinasabi namin na sana, ipagkaloob ng mahal na Panginoong Diyos natin, na ang itong mga lupain na mga inaangkin nila ngayon ng mga malalawak dapat po maibalik sa tunay na may-ari at ito po ipamimigay sa mga mahirap nating mga kababayan. Ayun. Lumitaw na kasamang ang Tama. tunay na health. Lumitaw na ho. Hintay lang po kayo. At hindi na po ito magtatagal. Wala ng isang buwan. Linggo na po ito. At dito makikita ho ninyo ito sa aming himpilan at PMO Rectampuna News Online. Okay. Yung ating yung gustong mag-interview kay Ma'am Huna, may number ka pa dyan. Tama. Nailista mo ba yung number dyan? Okay. Kasi dapat maibigay yan para yung mag-interview kay Ma'am Huna. Hindi, hintay na lang po natin na siya mismo yung uupo, uupo dito para po malaman po natin yung kanyang adikain, yung lahat na history at lang kanyang mga mula noon, ang pinagmumulan. Ayan, at sabi ni Lady Boss Multimedia, mabuhay ka DM at Brom at Vice Ray Francisco. Maraming salamat po, Gob. Maraming salamat po sa inyo at sa linggo po, inaasahan ko po yung inyong pagdalo dahil isa rin po kayong magpapaliwanag. At saka po si Master Prede Aguilar. Nadudulas lagi ako eh. Hindi pasensya ka na. Okay. Nadudulas ako eh. Okay. Lagi kong kaibigan ko kasi Prede Aguilar. Okay. Matali kong kaibigan yan eh. Mahilig ka kasi sa madulas. Huwag naman. Huwag natin pag-usapan yung madulas na yan. Delikado tayo niyan. Kaya shout out mo na yung mga darling. Yung mga kanyang iyong mga darling sa mga mano. Okay, shout out dyan sa mga lahat ko ng mga darling. Hindi naman. Okay, dyan sa Tagig, ayan si Ma'am Aliban. Ayan, ito at saka si Ma'am Salazar ng Roa City. Okay, at saka dyan sa Mandurriao ito si Ma'am Ana. At saka lalo na itong mga dito yung taga Norte, sila Madam Nancy Ampian. At saka yung marami pa. Nakakaingit ka rin. Marami pa. Roger Brown, talagang wala. Di bale, ganyan talaga Roger Brown. Magtiis ka muna, ha? Okay. Ay talaga ng mga buhay natin ngayon. Okay, kasamang rin, tayo ay susunod na naman po, mga kababayan ko, mga idol ko, paki-share lang po ito, aming pinag-uusapan ito, itong aming programa na ito. At nahingi po kami ng pasensya dahil sira po itong aming gamit dito sa aming station radio. Dito sa aming Rectampuna. Sira po yung gamit. Kaya po, kahit ganito po, ay tuloy-tuloy po kami nagbibigay public servant o kawang-gawa na may announce yung ating mga hinaing ng mga kababayan, usapin sa ating pamahalaan at ito pong usapin sa lupa para po maintindihan po ninyo ang punot dulo. Okay, kasama rin, paalam na. Okay, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aming live, lalo na yung mga opisyalis at mga chairman ng kampi. At
mga ma'am, mga sir, siguro sa linggo, no, at tuloy yung ating meeting at saka doon natin uusapan yung magandang mga layunin nitong ating mga samahan ng kampi. At Okay, ito sige. po naman Oh, po nahaba. Ay, hayaan mo na. Oh, sige na. Oh, At wala na. magpapaalam na po tayo, no? Wala na tayong Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi. Ang inyong abang lingkod, ayan, si Mr. Pogi, Ray Francis. Jesus Maria, Ayan, talaga nakapakinig. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At nandiyan po kayo, nakaantabay. At sana naman po ay suportahan po ninyo ang Riktang Puna News Online Radio. Ayun po ang akin lang hinihiling ay pakishare naman po ninyo ang aming programa na ito at ang aming Riktang Puna News Online ay tawag ito Nining Flor Itsoasing. Sorry, late ako, Boss Roger, pagod ako sa ngayon. Okay, walang problema, kasamang Nining Flor. At kami ay nagpapasalamat sa iyo kahit paano tuwing kami ay nagla-live ay talagang nandiyan ka. Maraming salamat sa iyong suporta. Kasamang Ray. Caregiver Julie, it's watching. Maraming salamat. Hey. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po at maraming salamat at ilayo po kayo sa anumang pagkapahamakan at lagi na lang po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Mabuhay po. Mabuhay. Okay.